Magandang tanghali mga kabayan. So ngayon mga kabayan, napakainit ang isyu. Napakainit. Kahit nga ako nga dito mga kabayan, naiinip na. Maraming akong asingot kasi tingnan mo bahay namin. Tingnan mo bahay namin. Sirang-sira. Sira talagang mga kabayan. Parang bahay ng yung hindi kung sa palagay niyo kung maganda kayong bahay, ito ay nagre-rent lang talaga ako dito mga kabayan. Nagre-rent lang ako kasi kung wala tayong pera pambili ng bahay, so kung nasa puso't isipan ninyo tulungan ninyo ako, siguro mag-iiba ang posisyon ko ngayon, makapagbahay ako ng malaki. Pero kung hindi niyo ako tulungan, hindi niyo ako subscribe, I like and share ang ating video, so ganito pa rin ang ganito pa rin ang supporter ninyo. Supporter pa rin tayo ng mga Duterte mga kabayan, kahit ganito tayo kahirap. Kahit ganito tayo, gumawa pati rin tayo ng mga bagay na tama. Ito mga kabayan, kung hindi ka pa na-subscribe sa akin, pa-subscribe, like and share ang ating video para madagdagan ang ating mga subscriber. So malayo pa tayo mga kabayan, malayo pa ang ating tatahakin. Ilang pa lang subscriber ko, 60 person pa lang. So malayo pa tayo sa katotohanan. So madali lang yun kung isa ka doon sa mag-subscribe sa akin mga kabayan. So by the way mga kabayan, pasalamatan ko aking mga subscriber na naniniwala sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sana masaya kayo na palagi kayong manonood sa aking mga video. Like and share ang ating video para mas dumarami tayo. By the way, malapit na Suna, bukas Suna na. So napakainit ang issue ngayon sa Suna. May nag-rally doon. Pero ang sakang maisog rally, so hindi ito umiiyak kung saan-saan. May area sila talaga na talaga nandoon lang sila. Parang nagsuna din sila mga kabayan, pero doon nila inilalahat ang kailang mga hinaing sa gobyerno. Hindi katulad ng iba dyan, nandyan sa karsada. Nandyan sa karsada para manggulo. Itong maisog rally mga kabayan, hindi ito manggulo. Bigyan mo lang sila ng area, nandyan kayo. Hindi ang pupunta sa mga karsada kung gano'n. Hindi katulad ng mga realista yan na palaging nasusunog, sinusunog, kung anong sinusunog. Wala yan. Doon sa Suna, doon sa maisog rally, doon nila ilahat ang kailan mga hinanaing na sa gobyerno. Anong sabi ni Duterte? Mr. President, hindi namin gusto na ipagsak ka. Ang gusto namin, pakinggan mo ang hinanain ng gobyerno, hinanain ng taong bayan. Hindi namin gusto na ipagsak ka. Tulungan ka namin. Pakinggan mo lang ang hinanain ng taong bayan. Yun lang, mga kababayan. Huwag kang makinig sa mga alipuris mo kung ano ito ang sinasabi. Kung anong gusto mo, gawin mo. Mr. President. Tingnan mo mga kababayan. Totoo talaga. May 1,000 ka. Ibibili mo yon ng mga pagkain. Wala na. Bigas, 65 ang kilo. Ulam, 200 kapin. Ngayon, sa isang araw, ilang 3 ka kakain. Paano kaming mga mahirap talaga? Paano kaming mga mamahirap? Kung may 4 kang member sa iyong bahay, bawat kain 1 kilo. Tapos 65, 130, 130, 300, 200 ang araw mo. Sa isang araw, bigas lang. Ulam, kahit sabihin natin 100 or 70 pesos per kaon or 100, pinakababa 300 pesos sa isang araw. Ilan na? 500. Ang sahod mo 400 plus.
nag-rent ka, saan ka kukuha ng pera? Ito ang sinasabi namin, Mr. President. Ha? Paano kami makabili ng ganito? Tingnan mo. Oh, bahay namin. Oh, paano kami makabili ng ganito? Paano kami manirahan sa kahit masabi natin bahay talagang totoo? Ha? Paano? Mabuti nga kami, mayroon trabaho, mayroon pinagkukunan, pero hindi pa rin sapat, Mr. President. Hindi pa sapat ang aming sahod. Paano na lang yung natutulog sa kalye? Talagang wala silang makain, Mr. President. Hindi mo ba nakikita? Pag dumaan ka sa kalsada, may mga taong natutulog. Hindi ba masakit sa dibdib mo? Makikita sila natutulog na walang kain, walang bahay. Kami, mayroon kaming bahay. Oh. Yung nakatutulog naman kami ng maayos, pero okay lang. Pero paano ang mga pangangailangan ng kapag kami ang hospital? Paano na ang makapag-aral ang aming mga anak? Paano? Sapat ba ang ayuda? Hindi sapat, Mr. President. Ha? Ayuda mo, 4,000. Tupad. Isang araw lang, 2 araw lang, wala na. Di ba? Pinagtrabuhaan mo pa na 10 araw. 2 oras bawat araw. Hindi matawag pala pa na ayuda kasi pinagtrabuhaan mo yun. Hindi nang binigay sa iyo. Paano na? Kami gumagala sa kalsada. Paano kami pumunta ng mga mall kung meron kami wala na talaga, di ba? Paano na, Mr. President? Yun ang hinanaing namin sa inyo. Ha? Yun ang hinanaing ng taong bayan, pero hindi mo lang nakikita. Mas pinakinggan mo pa yung mga aliporis mo. Dapat check and balance ka. Pinakinggan mo ang iyong mga aliporis at pinakinggan mo rin ang taong bayan kung ano talagang hinanaing. Ha? Kung magbibigay ka ng ayuda sa minimum wage earner, i-direct company mo, huwag mong idaan sa DSWD. Yun. Magbigay ka ng ayuda, yung minimum earners. Mga company ka. Yun ang i-suggest ko sa inyo. Yung 100 per day na sahod nyo, ibigay nyo sa manggagawa. Mga company, magbigay ng report sa DSWD kung sinong minimum earners na nagtrabaho sa kanila. Doon ka, hindi yung DSWD, hindi doon ka sa barangay maglista-lista kasi may magic yan. Pero sa bawat company, kung mayroong minimum wage earner, doon ka. Yun ang klarong lista, mga kababayan. Yun, doon mo makikita. Pero kung hindi mo pinakinggan ang taong bayan, ay talagang umiiyak yan, mga kababayan. So by the way, mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. Kahit nandito tayo, kahit ganito pa rin tayo, lalaban rin tayo sa pang-araw-araw na pangailangan natin. Maraming salamat, mga kababayan. God is good all the time. God is good. Pitching your kaninong tanan, mga kababayan. Maraming salamat, mga kababayan.